Sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. Yan, i-shoutout natin lahat ng mga kabisyo nating napagod kasi nagbakasyon nung long weekend. Di buti nga sa inyo. Yan kasi, hindi kayo nagsasama Ayan kasi. Kung nagsama kayo, di sana pare-pareho tayong pagod. Correct. Di sana hindi namin sinasabing, buti nga tayo. Alam mo yung feeling, partner, na gusto mong magbakasyon dahil ikaw ay nagbakasyon. Di ba? Kasi sa Trululu, kaya ako, partner, hindi ako naniniwala na, kunyari, yung mga newly married couples o kaya couples na gustong mag-honeymoon. So, ang gagawin nila para mag-honeymoon sila, magta-travel sila, pupunta sila rarampa sila sa kahit saan. Hindi ako naniniwalang makakabuo sila dun eh. Promise. Mas nakaka-stress. Oo, kasi nakakapagod. Lalo-lalo na kung halimbawa, first time mo mapuntahan yung isang lugar. Siyempre, alam ka namang first time mo nakapunta dun sa lugar na yun, tapos nasa kwarto lang kayo. Di sana, dito lang kayo sa malapit, di ba? Oo. Sasagarin mo talaga yung oras. Totoo, sasagurin mo yung pagod, wala ganyan. kang sasayanging minuto na hindi ka nag-i-enjoy o hindi mo na-explore yung lugar na pupuntahan mo o pinuntahan mo. Totoo naman din, kasi sayang naman lahat ng effort, di ba? Yes. Pero kung talagang tunay na mag-honeymoon kayo for the intention of makabuo, di ba? Wala kang sasayangin na oras din, di ba? Para bumuo. Totoo. Hindi mo magagawa yun. Balibagan kung balibagan. Oo, di ba? Kung wala sasayangin na oras kapag ka napunta sa ibang lugar, di ba? Kasi lahat gusto mo i-explore. Kapag ka gusto mo rin talaga magkaroon ng anak, wala ka rin sasayangin na sandali. Di ba? Lahat ng posible. Kaya hindi ako naniniwala kasi totoo yun eh. Yung you need a vacation from your vacation. Kasi sa totoo lang, nakakapagod siya eh. Lalong-lalo na pagka lahat pabalik, tas travel. Di ba? Talagang nakakapagod kasi dahil lahat ng pabalik ng Manila, yung traffic madadagdagan ng 2 oras, yung mga ganun. Totoo Tsaka yun. syempre, pinagod mo talaga yung sarili mo kasi nga wala kang sasayangin na sandali, di ba? Sasamantalahin mo bawat minuto naman. na meron ka, di ba? Correct ka. Actually, from the preparation pa lang, partner, Nakakapagod na. Hindi Correct. mo lang nararamdaman kasi mas mataas yung level ng excitement. Feeling mo mas masaya. Yun yung mas nangingibabaw na emosyon, masaya. Tama. Di ba? So, preparation pa lamang, yung pag-i-impake ng mga damit sa maleta, lahat ng mga dadalhin nyo, nakakapagod na yun, hindi mo lang nararamdaman. True. Pagdating mo dun sa lugar na kung saan ka magbabakasyon, talagang yung energy level mo dyan mataas. Correct ka. Diba? Hanggang pagdating ng gabi, hanggat hindi ka pagod, nagiinuman kayo, Tama, totoo. sasagarin mo rin yan. Hanggat Totoo. hindi ka nagsusuka, hanggat hindi ka gumagapang, hindi ka uwi ng kwarto o ng Kasi hotel. minsan ka lang naman mapunta dun sa lugar na yan. Yes. Tapos, syempre, pagka ganyan na sobrang puyat ka, Oo. hindi ka rin gigising ng sobrang late. Sayang di ba? Lalong-lalo na kung sayang yung breakfast. May corned beef may bacon. Totoo yan, buffet. Natandaan ko dati, nag-out of the country yung Love Radio. Saan bang sa Hong Kong yata yun. Nag-check-in sa magandang hotel yung Love Radio team. Tapos alam mo yung talagang halatang walang bacon sa mga bahay namin. Kasi dun sa breakfast. Diretsuhin mo na halatang mga patay gutom Kaya, talaga. Hindi yun, partner eh. Okay na yung patay gutom. Ano naman yun, parang given na sa atin yun, di ba? Pero yung halatang walang bacon sa atin. Alam mo yung hindi regular na binibili yung bacon. Kasi sa totoo lang, kapag bumili ka ng bacon, ang nipis, kunyari 250 grams, pag niluto mo, ang liit, di ba? So walang bumibili ng ganyan. Alam nyo po, halatang-halata. Bakit? Kapag ka breakfast buffet, talaga naman, yung bacon, alam mo yung bandehado.
Pansit ba yan? Gabundok. Na Gabundok! bacon. Correct! Ganun! Ewan ka, hindi pa natatapos doon. Ito pa yung ewan ko naobserbahan mo din, partner. Siyempre, obserban o ako mismo? Tayo mismo yan. Huwag na tayo mandamay. Hindi ko rin alam kung tayo lang din ito. Tayong mga DJs ng Love Radio. Huwag naman natin lahatin yung mga Pilipino. So tayo lang muna. Sige. Pag, di ba sa buffet, siyempre, lahat ng nandyan, kailangan mong tikman. Eto, hindi tayo nakontento. Natikman ng lahat. Gusto pa mag-uwi. pa. Ito, ewan ko naobserbahan mo, may nag-uwi na mga nilagang itlog, nilagay sa bulsa. Inakyat sa kwarto, may meriendahin daw pagdating ng tanghali. Sayang eh. Di ba? Ganun talaga. Patay gutom talaga. Sa true. Hindi, pero yung mga DJ. Yan yung sinasabi natin na sayang, di ba? Meron naman, actually, regular naman na merong nilagang itlog. Hindi naman yan bago sa atin, di ba? Pero kapag halimbawa nasa ibang lugar ka, nagbabakasyon ka, parang iba yung nilagang itlog nila. Alam mo, parang ganun. So, walang sasayangin na sandali. So, ayan, yan yung sinasabi natin. Kaya marami po na ngayon, pagod. Pagod yung katawan. Pagod din yung bulsa. Yun din ang isa pang nakakapagod kasi nagbakasyon, di ba? Isang buong pagod ang bulsa mo talaga. Sa true. Kung paano mo pupunuin ulit yan, pambayad ng utang. Tama. Actually, dahil sa ginastos mo sa bakasyon. Tama, hindi lang isang buwan, partner. Kung ilang months niyang dapat ibayaran yung credit card, yun din. Ilang ba? Kunyari, by 12 months o 6 months o 6 months na problemado yan. Kaya yung mga hindi nakapagbakasyon kasi kulang sa budget, walang nag-aya o walang di ba medyo mas hindi kayo relate dito sa mga pagod na ito. Chill lang kayo Chill lang kayo talaga. Kasi syempre, bonggang-bonggang hindi gumastos at hindi napagod. Talagang literal na nagtulog ng long weekend. Extended ng weekend. Orlok ako. Tulog ako. Bawi ako ng pagod. Very good. Diba, kanya-kanya naman. Syempre, sinasabi natin very good yung mga nagtulog lang. Kasi mga inggitera tayo dun sa mga nagbakasyon. Bitter-bitteran tayo sa mga nagbakasyon. Hindi, pinag-uusapan din naman natin to, partner, kasi gusto nating ipaalala sa management po ng mga kumpanya. Yan. Minamanage lang po namin yung expectation ninyo na marami po sa mga empleyado ninyo ay nagbakasyon itong long weekend. Yan, diba? So, in this case, ngayong umagang ito, ngayong buong linggong ito, hindi po productive yung team nyo. Sa true. Kung mainit din ang ulo nila kasi puyat pa po sila, expect nyo na po yan. Lahat po ng mga empleyado po ninyong nagbakasyon, magpe-pretend po silang nagsisipag o nagtatrabaho hanggang Friday. Hanggang hindi po sila nakakabawi. Lalong-lalo na kung halimbawa, nasa mga antena at saka mga angkol. Di ba? Patay tayo dyan. Ang recovery period po niyan, 3.5 weeks. Ang tagal. Ang tagal bago makabawi ng pagod. Diba? Pero whatever it is, ano man po ang ginawa po ninyo ngayong long weekend na ito, ang pinaka-importantious po, kayo po ay safe na nasa opisina na ngayon. Safe po kayo na nakarating at nakabalik sa inyong mga bahay. Kasi sa totoo lang, sa true lalo at walang halong eklavu, kahit hindi naman magbakasyon, ang daming posibleng mangyari sa atin. Diba? At any given time of the day. Kaya lagi po nating ipagpapasalamat yung nakarating ka ng safe mula sa bahay ninyo hanggang sa school, mula sa bahay ninyo hanggang simbahan, kung yan ang iyong destinasyon, mula sa bahay ninyo hanggang opisina. Ipagpasalamat natin kasi ulitin natin, ang daming pwedeng nangyaring hindi maganda, pero ayos ka ngayon. Diba? So ipagpasalamat mo talaga yun. Thank you very much, Lord. Okay lang ako today. Ganyan. Napapakinggan mo ang tambalan ngayon. Correct. Nasa biyahe ka ngayon, papasok sa eskwela o papasok sa iyong trabaho, magpasalamat ka, ibig sabihin, okay ka. Correct. Normal ulit ang araw mo. Sa healthy true. ka, ligtas ka. Tama. Kung halimbawa yung parang yung day mo, sasabihin mo, ito na naman, ito na naman. Pagod pa ako sa bakasyon, papasok na naman ako sa trabaho. Kaya, ano ba yan? Trulad dyan. O kaya, naku, sana, gusto ko extended pa yung tulog ko. Papasok na naman ako. Ito na naman, ulit na naman. Alam mo, pasalamat ka, ulit na naman. Kasi minsan, para sa mga tao nga, naka-experience na may kamag-anak, kaibigan, o kaya, yun, ikaw mismo, na magkasakit at ma-ospital, hindi ba't nababago yung routine ninyo? Yung sa halip na hindi naman kasama yung ospital sa inyong routine, 'di ba? Nagiging kasali siya kasi kailangan magandang kasali. Correct, 'di ba? Kasi kailangan mong dalawin, kailangan 'di ba yung mga ganun. So, yung ngayon na ordinaryo lang yung araw mo na ito na naman parehas lang yung gagawin. Ayos na 'yan, ipagpasalamat natin 'yan. Marami pong dapat na ipagpasalamat, 'di ba? Ano sabi ko? Salamat pala, salamat. Kasi nasobrahan. Tulog mo kaya yan? Hindi, kulang talaga sa tulog, partner, 'di ba? So ipagpasalamat po natin. And speaking of maraming dapat ipagpasalamat, syempre partner, magpasalamat tayo kasi napuyat man tayo ng husto nung nakaraang Sabado. Ito naman po
po ay puyat ng achievement. Yan. Yes. Kasi po nung nakaraang Saturday, ang tambalan po ay binigyan ng awards ng Legacy Icon Legacy Awards 2023. Tapos yung tambalan po ay nakareceive po ng medalyon na parang kasing laki po ng plato. Alam mo, first time ko na makareceive ng ganito kalaking. Ganito kalaki. Sabi ko nga, pag may bumaril sa atin, magandang pananggalang correct. Anting-anting. So doon sa mga doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ano po siya, kasing laki halos ng palad. Kasi basta malaki po siya talaga. Baby. Correct. Ganon. Opo. Actually to partner, nakita ko na yung ganitong shape ng bilog partner. Mukha ito ni Heart Evangelista no nakita ko siya. Ganito ito mukha niya, 'di ba? Pero halos gamukha po yung laki po ng award. Medal, Oo. no? So meron po kaming Legacy Icon, Legacy Icon kami ni Chris. So outstanding na talented pa na female and male radio host and DJ. So thank you. Pakita mo sa atin talaga to. Salamat. Baka sabihin pinagawa lang natin. Ayan, may pangalan po ito. Correct, may pangalan po sa likod. Ayan, so ibig sabihin sa harap, meron po nakasulat na Legacy Icon 2023. Malaki po siyang medalyon. Pag tingin sa likod, nandiyan po yung mga pangalan po namin. Diba? So thank you po sa pag-acknowledge. At hindi lang yan. Para sa mga tambalanista, dapat ma-proud din po kayo kasi yung mismong tambalan, ayan, ginawaran din po ng award, Outstanding Comedy FM Program. Wow! Diba? Kalain mo. Mula sa Legal Council of the Philippines. No? Yes! Outstanding comedy. Diba? Pero thank you very much po sa lahat ng mga bumubuo ng Legacy Awards. Thank you po! Salamat! Ang dami po talagang dapat na ipagpasalamat. Ang dami, no? Ilan yung plaque? I mean yung, anong tawag ba dyan? May trophy pa to na kanino? Ito, may trophy. Ito yung trophy. May dalawang medalyon. Correct. Dalawang medalyon, isang trophy, 3 plaque. Diba? Ang dami ng awards. Sa true. Thank you po. At syempre, kaya din namin sinishare ito lagi yung mga magagandang balita na ito na dapat ipagpasalamat kasi bilang pagpapasalamat na kayo po ang dahilan. Diba? Kasi kung wala naman pong nakikinig sa amin, edi wala rin pong mag-recognize sa amin na award-giving body. So, thank you po sa lahat ng mga kabisyo natin na laging nakatutok po sa Love Radio. Para po sa inyo ang mga awards na ito. Ngayon, kung gusto po ninyo na may kasama po yung cash, di better, di ba? Kung gusto nyo magpamerienda ngayong umaga magpa-breakfast sa tambalan. Bilang napaproud kayo sa amin, ay di, syempre, hindi naman kami tatanggi dyan. Yung baligtad lagi talaga nangyayari. Tayo lagi nang hihingi. Alam mo nga nung weekend, meron ako nakausap, sabi niya sa akin, alam mo napansin ko, sabi niya, bakit parang yung mga DJs na Love Radio, ang hilig sa alay? Mahilig bang hingi, no? Hindi naman. Ano lang kami. Mahilig magbudol, mahilig magparinig, gano'n. Ganyan. Sabi ko, kasi marami na naman talagang mabubudol, di ba? Samantalahin na pagkakataon habang may mga taong generous talaga, willing mag-share ng kanilang mga blessings. Tanggap lang ng tanggap. Sa true. Bakit gano'n? Ito na naman tayo, partner, bilang Linggo ng Wika. Last week ng Linggo ng Wika, partner, buwan ng Wika, di ba? Bakit gano'n? Nung English, ang dami nating tambalanistang generous, di ba? Pero nung Tagalog yung sinabi natin, hindi habang may mabubudol. May mambubudol. Sabagay magkasing kahulugan sila. Correct, di ba? Pero iba ng dating. True, di ba? Pag Tagalog, swak na swak talagang parang may kasama talagang may kasama panlalamang. Pero kapag in English mo, well, we are just being generous, di ba? Sharing our blessings. Sabi mo yan, partner, di ba? Pero tinagalog ng tambalan, budol. Parang sama-sama na ugali natin. Sama, di ba? May taglay na kasamaan ng budhi, no? May ganun di ba? Pero thank you. Salamat po ng marami. And actually, in 2 weeks, makakatanggap tayo ulit ng award. Kaya talagang i-announce namin yan ulit next time. So, thank you very much! Grabe, salamat mga tambalanista! When it's rain, it's pour. It's rain, it's for. It's rain, it's for talaga, mga kabisyo. Alam mo yung pinag-uusapan natin lagi na dapat ipagpasalamat mo ang lahat na maraming bagay. 'Di ba? Gawin po natin itong habit. Totoo yun. Oo, gawin po nating habit kasi minsan sasabihin natin, paano ba gagawin yun? Magsa-start po tayo sa maliit. Para
katulad ng pag-iipon. Pwede mag-start ka sa maliit, edi kung yayamanin ka, mag-start ka sa malaki, di ba? Pero ang pinakamahalaga lang dito ay umpisahan mo. Ganon din sa pagpapapayat or pagpapataba or kung ano man ang goal mo, ang mahalaga dito, umpisahan mo. Correct. Di ba? So kung yung habit na magpapasalamat, salamat talaga masasabi ko sana. Maling habit yan. Maling habit eh. Ayusin mo na. Sanayin mo na. Sabi mo, di ba, pakonti-konti. Yun yung payo mo, di ba? Umpisahan mo dahan-dahan. Kasi pakonti-konti na yun eh. May improve yung salamas mo sa salamat. Di ba? Kaya lagi ko na sinasabi yan eh. Di ba? Salamat. Di ba? Umpisahan mo na. Ang daming, ulitin natin ang daming parte po ng katawan natin na functioning well. Di ba? Na dapat po nating ipagpasalamat. Di ba? Very good, very good. You got it correct ka. True lalo to lang halong eklabo. Isang magandang practice yun mga kaibigan na pwede mong gawin everyday. Yung magpasalamat, be grateful, 'di ba? Isa 'yun sa tinuturo nung 'di ba napag-usapan natin yung tinatawag na ikigai. Pwede niyo i-research, i-google kung ano yung ikigai. Madali lang naman siyang intindihin. Pero yung sinasabi doon, isang paraan para ma-achieve mo yung kaligayahan ng isang tao o yung kaligayahan na hinahanap mo, isang susi para ma-achieve mo yon, be grateful. Correct. Diba? Learn how to say thank you. At napakarami nun, ha? Tama. Ulit-ulitin namin, paggising mo pa lang, yung unang-unang pagdilat mo ng mata mo, diba? Hindi ko alam kung ilang beses ka dumidilat eh. Pero yung unang bukas ng mata mo, diba, magpasalamat ka, nakikita mo agad yung kisame. Tama. Diba? Nakita mo bukas ang ilaw, ibig sabihin may liwanag at nakikita mong lahat yan. Nakita mo pa ang liwanag, diba? Isang napakalaking indikasyon na ipagpasalamat mo na binigyan ka na, nagising ka na naman. Kasi ulitin natin, maraming mga ibang tao na hindi na po nila naitawid yung gabi. Tama. Hindi na po nila nasilayan ng isa pang araw. Diba? Natulog sila kagabi pero hindi na sila nagising ngayon. Yung iba nagising ngayon pero alanganing gising eh. Correct. Diba, humihingi ng oras, extension na Lord, bigyan niyo pa po ako ng extra oras. Tama. Diba, mas mahabang araw para magisnan ang mundong ito. Correct. Ma-experience ang blessing mo sa mundong ito. Pero ikaw normal na normal, wala kang nararamdaman. Hindi mo ipinagpasalamat, sa halip nagreklamo ka Correct. pa. Nayamot ka pa, inumpisahan mo pa yung araw mo na nagkumpara ka sa buhay mo, sa buhay ng iba. Alam mo, yan din eh. Tanggalin natin yan. Mahirap. Pero kailangan umpisahan. Ito na sinasabi natin. Ang dali lang naman sabihin. Kami din naman ni partner, hindi naman kami lagi na mapagpasalamat. Mapagpasalamat din naman talaga kami lagi. Mas marami yung salamat. Salamat, di ba? Pero, papracticein mo lang. Di ba? Umpisahan mo lang. At isa din sa pag-uumpisa niyan is, huwag magkukumpara ng buhay mo sa buhay ng ibang tao. Yes. Dahil ang laban mo ay iba sa laban ng ibang tao. Ang blessings mo ay nararapat para sa'yo, ganun din para sa ibang tao. Tama. Okidoki, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing, ISO certified, maker of world-class. Yan. Minsan di na lang natin napapansin yun yung dami ng biyayang natatanggap mo paggising mo pa lang. Hindi pa nga hindi ka pa nga bumabangon sa higaan mo, ang dami mo na agad biyayang natatanggap, hindi mo lang napapansin. Correct. Diba? Nakita mo yung liwanag, narinig mo yung alarm clock, diba? Narinig mo yung boses ng asawa mong maingay, nagising ka sa harurot ng mga sasakyan sa labas ng bahay ninyo. Tama. Diba? Ibig sabihin, normal yung Pandinig everything is mo. normal. Oo. Diba? Nakakarinig ka ng normal, nakakita ka na normal. May mga tao ka sa paligid mo, diba, na normal din. Hindi lang yung ipagpapasalamat natin yung sa atin eh. Ang importante din yung mga mahal natin sa buhay na okay din sila. Wala din silang problema, 'di ba? Maayos din ang kanilang kalusugan, 'di ba? Pag nakita mong lahat 'yun, sasabihin mo, sobrang blessed ko naman ngayong umaga to. Again, hindi ka pa umaalis ng bahay mo niyan. Tama. 'Di ba? Hindi pa na-explore yung mga yung mga possibilities
feast the whole day. Correct ka. So yun pa lang, sasabihin mo, ang galing naman Lord, napaka-blessed ko naman. So pag naramdaman mo na blessed ka, paggising pa lang sa umaga, ipagpapasalamat mo na kaagad yun eh. At dahil dyan, partner, pwedeng magpasalamat din yung ibang tao sa'yo eh. Bakit? Kapag ka kasi feeling blessed ka, ano yan eh, may kasama po yung nagiging mas mabait ka, Totoo. nagiging mas masiyahin ka, di ba? Kaya ipagpapasalamat ng ibang tao yun kasi hindi ka magsusungit, hindi mainit ang ulo mo, di ba? Kasi nga, feeling grateful. Correct. Ganun. Tama yung sinabi ni partner kung A-okay yung buong family members ninyo. Correct. O lahat ng family members ninyo, walang sakit. Diba yung simple may karamdaman na sa atin, o sino man sa inyo na kasama mo sa bahay, Titigil or yung mga mahal buong mo sa mundo buhay, eh. masisira talaga yung routine o Correct. yung dynamics ng bahay ninyo. Yes, totoo Hindi ka yan. mapapakali. Yung simpleng ubo, diba? Pagpasalamat mo, wala kang ubo ngayon o wala kang discomfort. Kasi yung the moment na magkaubo ka, sira na din yan eh. Tama. Kumbaga, sa halip na anong tawag, yung dire-diretso lang yung takbo, nagkakaroon ng lubak ka. Correct. Diba nagkakaroon ng mga poses, kumbaga parang, o sa iba, poses. Poses. Diba, paki-pose mo nga. Paki-pose. Padut-dut nga ng fishbowl sa sauce. Di ba? Yan. Ganon. Pose and sauce. Oo, yan. sa halip na dire-diretso, nagkakaroon ng pause. Kasi kailangan mong tansyahin yung nararamdaman mo, kailangan mong pakiramdaman kung ano yung nararamdaman ng kasama mo sa bahay. Totoo. Kaya nga yun yung sabi ko, partner, kanina na minsan nakakatamad yung routine, yung sasabihin mo na, ay, ito na naman, ulit-ulit. Ito na naman, umpisa na naman sa ganun. Okay na yun eh. Kesa nabasag yung routine mo, nagkaroon ng pause sa routine mo kasi merong nagkasakit. Yes. Diba? Yun yung ayaw natin na mangyari. So, di ba ang daming pwedeng ipagpasalamat? Yes! Ang dami mong makikita, may experience, mararamdaman, may isip na mga biyaya na meron kang ngayong araw na ito. At pag nakita mong lahat yan, sure, magiging masaya ka. Correct. Diba? Oh, Ngayong umagang ito. Super agree si Father JJ Bautista. Yan. Sabi niya, totoo, being thankful is the key. Because the more we give thanks, the more we will be given. Oh, Then we yes. will also have more reasons to give thanks. So, Yes. paulit-ulit siya. The cycle is ongoing. Ayan. So, count our blessings po for today. Sana isa sa mga ipagpapasalamat natin ngayong araw na ito ay mabilis po ang signal natin dito sa Love Radio. No? Anyway, shoutout po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live. Hello po! Kumusta po ang aming signal? Ayos lang po ba? Mukhang umangang ka lagi. Mukhang, oo nga, mukhang may pausing na nagaganap. Yan. Bumubuti na po ang ubo ni Chris, magbunyi. O, 'di ba? Last week na kasi ito na yung third week. Now, week. ang ubo ni Chris, parang pelikula. Now, on its third Meron week. pa ako kasi Thursday siya nag-start. Ay, 2 nako. weeks ago, Thursday. Yan, So, ganyan. Thursday. Pag hindi ako gumaling hanggang Thursday, yun, magpapaano na ulit ako. Oo, magpapacheck up. Yan. Oo. Pero Pero feeling ko, actually, mas okay na siya, better na siya ng before. Hindi na prolong siya kasi last week pa ako pinag-voice rest ng doktor. Oo, hindi ka nagvo-voice Tinatamad rest. ako mag-voice rest eh. May ganun pala. Nakakatamad mag-voice rest. Alam niyo kung bakit nakakatamad yung voice rest? Kasi nagre-record din po kami ng programa namin. So, hindi rin po talaga kami nag-voice rest. Oo. Alam niyo po ba, pag sinabi mag-voice rest kami, mag-voice rest kami, parang kumbaga, ina-advance namin lahat ng pagod. Pagdating ng voice rest namin, pagod na pagod din po yung lalamunan namin. Haras na haras May din sakit din po lalamunan. kami, correct. Dumala din siya. Sa true. Oo. Kaya kumbaga, si partner, tinawid na lang niya ng tinawid. Oo, tinipid ko na lang yung mga sinasabi true. ko. Ganon din Ay, ako, partner, di ba, nung naglalaryngitis ako. Hanggat hindi ako nawawalan talaga ng boses, pasok lang din ako ng pasok. Pero sa totoo lang, di ba, pahirap na dapat talaga eh. yun. Oo. Ganyan. Kasi kahit anong sabi nga ni Doc, alam mo, kahit painumin kita ng painumin, kung hinaharas mo naman yung lalamunan mo, di talaga gagaling yan. Correct. Diba? So, voice rest. Good thing, nag-long weekend kasi tayo. Tama. So, Saturday medyo may ubo pa. Sunday, walang salita talaga. Puro tahimik lang. Ganun, sign language lang sa language. bahay. So, medyo okay naman ngayon. And sana matuloy-tuloy na until I think better na siya. Until may timeline ends. Hanggang Yes. Thursday po yun. I think better na siya talaga compared to before. Yun naman din ang lagi nating tatandaan. Bumubuti din po ang lahat. Tama. Mawawala din ang mga pinagdadaanan mong kahirapan. Correct. Diba? Lilipas din yan. Yes.
Sabi ni Jolina Maria Pe, excited na ako to see you guys sa December. Uy. Finally, after 11 years. At nag-intermittent fasting na din ako para maging kasing sexy tayo ni Cole pag nagkita. Ayan. Thank you, Jolina. Magsabi ko kung kailan ka sa December, ha? Kasi pag December, ang dami po naming breaks. Busy moment po yan. At busy po kami. Mas magsabi po kayo. Parang kahapon, nung isang araw may nag-message sa Tambalan kung pwedeng bubisita kahapon. Kahapon po ay busy moment din. So buti nagtatanong at magsasabi po kasi baka mamaya magsusurprise po kayo. Lagi namin to sinasabi kasi ilang beses to nangyari. Magsusurprise kayo po ang nasusurprise kasi po wala kami. Diba? Cannot be reached, cannot be found. Yan. So please message us beforehand and wait for the acknowledgement para sure na alam nyo nga nandyan kami talaga. Sabi ni Nina Pilongo, sobrang puti mo na po, Miss Nicole. Grabe, alam mo, hindi pa for me. Naks naman. Hindi pa for me. Parang kasi ilaw hindi yan dating morena. Hindi ilaw yan. Na-compare mo na ba yung old pictures mo? Ay, oo naman. Lagi Diba? Na sinasampal sa akin. Lagi sinasampal ng Facebook memory sa akin yan. Nadungis-dungis mo talaga. At yung time na yung party feeling ko, ganda-ganda ko talaga. Dami-dami ko jowa. Di ba? Di ako nawawalan. Ganyan. Pero ang laki ng laki ng ipinuti mo talaga. Oo. Ibang-iba. Hanggang ngayon ba, laklak gluta ka pa rin? Hindi na kasing frequent ng before. Oo. Pero gusto ko talaga, kung pwede pa rin i-frequent, why not? Diba? Gusto ko talaga. Ang laki ng naging gusto ko maging Snow White Ganun. Hindi kasi ang lakas din ng ilaw. Sa bagay. Ang lakas din ng ilaw dito, kaya parang ang puti-puti-puti-puti. Kinakausap namin si Kuya Boy. Sabi mo, hihinaan yung ilaw. Kailangan laging malakas. Doon lang tayo sa malakas. Yung talaga matutunaw yung mga butas sa mukha. Yung hindi talaga sila makikita. Ganun. Para laging makinis at laging mukhang fresh. Oo, ganyan. Talaga. So, ilaw at saka gluta ang sikreto dito. Sa true. Pero sa totoong buhay, malaki talaga yung pinuti ni Nicole. Lumaki din talaga yung ang laki ng pagbabago. Ang laki po naman in-improve sa lahat ng mga bagay. Diba? Sabi ni Catherine Nunez, true yan, from vacation parang pagod yung feels. See you in September. Thank you. See you. Si RJ, sabi niya, good morning, first day of school na, may sweldo pa. Makapag-leave kaya today? Leave agad first day. Ayan. Chen Tabayag Albo says, salamat po. Saan ka nagpapasalamat? Baka may sinabi ka nung una. Solid Tambalanisa si Romeo Masday. Kahit may ubos si Chuper, solid pa rin. Kuda is life, sabi ni Harvey Jobs. Bakit parang umi-echo daw tayo, sabi ni Chris Troy. Huwag na tayo magtaka dito sa mga signal po namin dito. Hindi na nakakagulat. Yung nag-iiba yung boses namin, di ba? Umi-echo-echo kami. Yan. Baka naman nasa loob ka ng banyo. Baka naman. Sabi ni Zamir, nauna po yung sound bago yung movement ng mouth. Ganon din. Minsan nga nauna nga yung ano tawag doon, partner? Yung sasabihin yung nauna pa yung sasabihin natin na caption bago natin galing, nasabi. No? Oo, di ko nga alam kung paano nangyayari yun. AI, naunahan pa nila tayo. Oo, di ba sa Facebook Live parang ganon? Oo. Iba talaga. Iba talaga matalino ang technology. Ang AI o matalino ang technology. Nahuhulaan niyo yung sasabihin namin. Hindi pa namin sinasabi. Hindi pa binubukan ng bibig na i-caption na. Kakatakot. Paki-shoutout po si Ginel Nasino na nagbe-birthday today. Ayan. Happy birthday! Legit Tambalanista. Nakatutok siya ngayon. Galing kay Vincent Aristoteles. Hello! Good morning and happy listening and happy birthday! Uy, happy birthday, Vincent Aristoteles. Yan. Hindi siya, yung pinabati niya. Pinabati mo pala. Yung pinabati niya, kakabasa ko lang. Sabi ni Jolina Pe, Tambalan, ano pong size ng t-shirt ninyong dalawa? I'll bring you guys some shirts from Alaska. You know, some shirts, sabi niya some shirts. So, hindi lang isa, ganon. Some shirts. Or baka some, kasi tig-isa, some na agad yun. Hindi. Ang definition ng some, 5 or more. Yes, diba? 5 or more bags. Yes. Yan. O ayaw ng t-shirt, bag ang gusto. Bag of shirt. Bags of shirt. 5 or more bags of shirt. Para mapasok na siya sa salitang some. Oo. Yan. Diba? Kasi kung few yung ginamit mo, pwede. Pwedeng 2 or 3. Oo, gano'n. Pero sinabi mo, some. Yan, marami. Diba? Oo, more than 5 yun. Bundle, sa feeling true, ko talaga. correct. Huwag mo kaming pinapaasa. Huwag Anong pangalan ulit niya kailangan? Si Jolina Pe, from Alaska. Jolina Pe, ha? Diba? Kapag alam mo pa naman yung idol ni... Iglo na lang. Kasi may dami ng t-shirt dito. Charot.
Natandaan ko dati, yung isa kong kaibigan, hindi pala kaibigan, kami pala to. Sasabihin ko na yung katotohanan. Pumunta kami ng Hong Kong. Eh di syempre, di ba, pagka first time mo pumunta ng Hong Kong or parang hindi regular sa yung pagpunta ng Hong Kong dati, parang yung mga tao sa paligid mo, uy, pasalubong naman galing Hong Kong, di ba? Kahit t-shirt na I love Hong Kong. Eh di syempre, partner, ang mahal kapag binili mo doon sa Hong Kong, kahit sa Mongkok, di ba? Ang pinagawa namin, partner, nagpa-print kami dito sa Philippines. At wala naman nakakaalam. Wala nakahalata kasi amoy Hong Kong din siya. Sa true. At tinanggal namin yung plehe ng Blue Corner. Para hindi halata, di ba? Pero nagpa-print, may design pa ng mga ng Hong Kong, di ba? Para legit, ganun. So sinasabi lang namin, Julina, yung t-shirt, baka gayahin mo yung style ni Nicole. Style ko yun dati. Style yun ng mga walang pera dati. Diba? Pero alam namin ikaw galing sa Amerika. Yan. Diba? Alaska, partner. Alaska pala, Alaska. Malamang malaki income mo dyan. Yan. Saka hindi ka naman maglalakas loob na magsabi sa tambalan na magpapasalubong ka. Kung medyo wali. Kung mali diba? ka, kung hirap ka, syempre, tahimik ka lang pag hirap ka, di ba? Ganun kami, pag kwentuhan ng mga mayayaman, tahimik lang kami. Diba? Pero kung sasabihin mo, isusplok mo, ibig sabihin, alam na. Naka-LL. Di ba? Ganun. Jolina, alam na this ha. Jolina Pe. Ayun na, hindi na po siya. Left the group. Jolina Pe left the group. Shoutout kay Jomar Pineda. First time watching from Melbourne, Australia. Salamat. Shoutout naman po dito sa Lawag City galing kay Eds Ambrosio. Hello, Lucky Charm Cortez. Mami Joan Fernan, hello po. Shoutout naman sa anak ko na si Kyle de la Cruz. 13th birthday niya nung Sabado. Belated happy birthday. Ayan. Salamat sa pagtutok. Yan, happy birthday, Kyle. Yes, and Renely Arevalo. Yan. First time to watch you here in Japan. First time ko nalaman na meron kayong live. Apakabongga naman ng ano yun? Ang hirap kasi nakaharang si Chuper doon sa mga nakasulat. Apakabongga naman ng nang pakwintas mo, Nicole, ayun, sorry. Nakaharang kasi. Ang hirap magbasa, no? Pag may nakaharang na tao. Thank you po. Yung mga taga-Japan dyan. Baka naman. Yan. Support kayo. Pwede yung hindi naman dayain, pero kung gusto nyo makatipid. Diba? Dito na kayo bumili ng pasalubong. So, halimbawa, taga-Japan ka. Punta ka dito. Gusto mong pasalubungan yung mga kamag-anak mo sa buhay ng Japan Gold. Hindi mo na kailangan dalhin mula doon sa Japan kasi baka magkanakawan pa. Maraming Japan Gold dito sa Pilipinas. 'Di ba? Buy na, gora sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Medyo dyan, Japan Gold, Saudi Gold, kung anong klaseng gold, depende sa iyong budget. Ayan. Magandang pasalubong yan. At saka, di ba yun yung expectation ng mga Pinoy? Pag galing ka ng abroad, correct. lagi may paalahas. Yan. Normally nga nang-arbor sila kung ano yung suot mong totoo. Diba? Pwede bang lahat ng balikbayan, correct, mula sa cap nila hanggang sa suot nila rubber shoes. May uma-arbor. Kaya meron dati kaming kakilala. Lahat ng sinuot niya, peke. Oo, para kung arborin. Kaya maluwag sa kanya. Sige. Isang pares ng hikaw ko. Yeah, di ba? Yan, hindi alam nung hiningi peke yun. Ay, nako. Nung nalaman niya peke, nakaalis na yung correct. Na ulit. Wala na siyang magagawa. Nag-abroad na ulit. Kaya ito yung sasabihin natin, kapag yung kamag-anak ninyo, kaibigan po ninyo, kusa nang binibigay yung mga suot nila nang hindi mo hinihingi. Yan. Sila po ibig sabihin nun, ginagalis na sila. Acidic na sila dun sa mga peking suot nila. Ganun. Pero totoo yung gawain ng mga Pinoy, mahilig mang arbor, ng mga alahas, ng mga suot ng isang balikbayan. Correct. Totoo yan. Yung mula sombrero na suot. Sapatos. Correct. Kulang na lang, hubaran nyo yung balikbayan. Tama. Si Eds Jane Reneses is watching. Shoutout naman po sa Discovery Bay, Hong Kong. Si Leslie Medrano watching from San Francisco, California. Salamat. Happy birthday. 13th birthday daw ni Gwen Albo. Yan, happy birthday.
Si Arnel Caldito, good morning po, Ma'am Nicole. Mas maganda po kayo ngayon kasi mas bumata. Sakto lang ang pagpayat. More power. Meron nga nag-message sa akin, anong ginawa mo? Bakit parang nag-iba ka? Sabi ko, pumayat lang. Hindi, ang laking bagay nung pagpayat. Madami po tayong, at hindi ako, kahit hindi nyo na ako tingnan, I'm sure meron kayong kakilala na o kaya napapanood, kunyari yung mga transformation na parang ibang tao, parang nag-iba yung itsura niya nung tumaba at nung pumayat, iba rin, parang mag-ibang tao. Malaking bagay po kasi yung yung weight loss. Correct. Ganun. May mga tao namang hiyang na pumayat. May mga tao ding nag-glow up nung nag-gain sila. Meron din gano'n na bumagay din sa kanila yung malaman sila. May gano'n. Totoo. So hanapin ninyo kung saan kayo mag-glow up. Yan, kung saan kayo hiyang. Yes. Kung saan kayo confident at kung saan kayo feeling pogi at maganda. Tama. Papayat or pataba. Tama. Kanya-kanya namang desisyon yan. Correct. Pero dati ba, nung bata ka, di ba, ako talaga pinangarap kong hindi naman tumaba, pero pinangarap kong mag-gain kasi nung bata ako, payatot ka. Lampayatot talaga. Lagi ko pinagpa-pray, Papa Jesus, sana po, patabain niyo naman po ako. Tapos may mga vitamins akong iniinom, pero hindi talaga ako tumataba. Lahat na para pampaagana, di ba? Oo, hanggang ngayon naman, umiinom pa rin po siya ng mga pampagana. Kung ano man po yun, kayo na pong bahala mag-isip. Charot. Oo, sabi niya, 3 hours pang matagalan, magana. Yan, kung ano man pampagana yan, yun na, di ba? Yan. Umiinom ako ng vitamins, pero silang pala explanation sa akin nung doktor, nung high school ako. Sabi niya, sa edad mo kasi talaga payat ang bibihira yung mabibilog. Mabibilog. High school hanggang college, mga payatin talaga. Sabi niya, wait ka lang. Pati sa pamilya. Paano sa pamilya? Kasi minsan nasa genes din Oo, hindi tatay ko kasi payat talaga. Oo. Wala namang masyadong majubis sa amin. Sabi nung doktor sa akin, pag nagkatrabaho ka na, tataba ka na. Kaya nga talaga ang pagtaba ay senyalis ng pag-unlad. Tingnan mo, bakit tumataba na pag nagtatrabaho? Nakakabili na naman pagkain. Hindi na laging hikahos. Ganun. Correct. Sabi ni EJ Marcelo, ang laki ng transformation ni Nicole. Parang boboto na sa upcoming SK elections. Ang datingan. Ay, grabe naman. Ilaw lang din yan. Pero thank you. Pero I think it's really the weight loss. Oh, that's Ikaw ba naman, 20 pounds? But you feel healthier. No. Kaya kapag may nagsasabi sa akin na parang, good yan, kasi good talaga for the health. Sabi ko talaga. Sabi ko, kasi hindi ko ginawa yung weight loss for the health Pero wala namang discomfort. Wala. Okay. Pero yung parang, sabi mo parang mas malakas ako or parang, hindi parang same lang. So kung antukin ako dati, antukin pa rin ako hanggang ngayon. Okay. Kung tamad ako mag-gym, tamad pa rin ako mag-gym hanggang ngayon or hindi ako nag-gym at all. Wala yung parang, lumakas ako kasi ganyan. Nag-rejuvenate yung mga cells ko. Hindi. Walang ganun. Hindi kasi may magsabi sa akin yan ang ganda niyan kasi healthier. Pero healthier naman talaga. Kasi maraming konektado na sakit talaga kapag ka ikaw ay nagjumu-jumis, 'di ba? Cholesterol, sugar, ganyan, correct. high blood, yan, mga So, ganon. ibig sabihin na detox ka talaga. Kasi ganun, di ba, pag nagpa-fasting, nadi-detox. Correct. Ganon. Tatanggal yung mga toxins sa katawan. Sabi naman nila, malay ko ba dyan? Yun naman ang idea ng pag-aaral to ko sa intermittent fasting. Pero wala namang kasi one meal a day, wala namang pero mabait acid. Wala. Hindi ka acidic. Parte, alam mo ba, mas nag-acid pa ako kapag ang dami kong kinakain. Kasi pagka madami akong kinakain, kasi tapos puro alak yung marami akong kinakain. Puro soft drinks. Hindi lang yung parte, soft drinks. Maraming kinakain, tapos sabay hihiga. Di ba? Wala nang panunaw. Correct. Natunaw. Di ba? Hindi ka mag-reflux noon na experience ko talaga yun Maganda yung maganda yung kinalabasan, maganda yung naging output sa iyo. Hindi nag-suffer yung katawan. Correct. Although makikita naman yun, di ba? Mararamdaman mo naman yun na parang pag pumapayat ka, parang pumapangit ka or natutuyot ka.
Yun, ganon. Totoo. Sabi ni Bebang Linoki, ang haba ng leeg. Hindi naman mahaba, pero at least yung necklace Kaya may lalagay. Yan, eh. Sa true. May hiya naman yung kwintas yan. Correct. Wala yung leeg niya bigla. Isipin mo kung wala akong leeg, di ba? Tapos endorser ako ng alahas. Tapos sabihin, nagsuot ng pendant lang. Ba't ganun, hindi ko nakikita yung chain, di ba? Pendant lang yung nakikita ko. Ganun. Paano po ba magpapayat? Mahirap tumanggi sa food. Ganun talaga. Mahirap tumanggi. Ay, may nakikita akong magsiset up ng catering. Ngayon ba yung pakain ng ating presidente? Uy, batiin lang natin, partner, yung ating bossing dito sa Manila Broadcasting Company. Our very, very good, kind. Yes. Ano pa mga magagandang adjective? Kasi may catering partner. Very excellent leader. Outstanding. Yan, diba? Actually, sinashare namin yung award na to. We share this Legacy Icon Award to our lahat ng plaque na hawak namin ngayon. Correct. At kinongratulate niya with our boss. Correct. Kinongratulate niya tayo sa post natin, partner. Mr. Junik daw. Happy birthday po. Ang presidente ng Manila Broadcasting Company. We shared these awards with you, sir. Yan. This is for you, boss. Yes. Sir RSN. Yes. Mabuhay ka. Yan. You're the best boss ever. Correct. Boss ever. Oo. Diba? Salamat. Para sa iyo po sir. Yung may pakain lang sa office, ang dami nang sinabi. May pag-sharing pa ng award. Ganon yun. Yan tuloy. Karma na naman Karma tayo. agad. Dami yung pambubudol ngayong umagang to, ha? Ganon. Sabi ni Benny de la Cruz, hi Benny, sabi niya, very 2017 beauty. Ano yun? 30s. Bakit? Itsura ko daw to noong 2017. Okay. Alam mo, itsura ko to, partner. Iba na yung beauty noong 2017 compared to luma. 2020. Ang laki na, parang recent lang yun, 2017. Bago mag-pandemic lang yun, di ba? Bago ako mabuntis ulit. Oo, di ba? Ayan, mamaya ulit. Yes. Mag-wee break muna kayo. Correct. Kasi mamayang 9:20-ish, kwento na naman na Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. See you later. See ya.